May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating pong mga tagapakinig. Tayo po ay magpapatuloy ngayon sa pagtalakay sa aklat ng unang Samuel. Tatalakayin po natin ngayon ang kabanata 16. Okay, kapatid? Ako, ano ko yan? Sana ba? Auto-rotate ko lang. Okay po. Kabanata 16. Tinahiran si David bilang hari. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka magluluksa kay Saul? Samantalang itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Punuin mo ang iyong sisidlan ng langis at magtungo ka. Ipinapadala kita kay Jesse ng Ephrata or Bethlehem. Pinili ko ang isa sa kanyang mga anak upang maging hari ng Israel. Ngunit sinabi ni Samuel, paano ako pupunta? Kung malaman ito ni Saul, papatayin niya ako. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang baka at sabihin, pupunta ako upang magsakripisyo kay Yahweh. Imbitahan mo si Jesse sa sakripisyo at ituturo ko sa iyo ang gagawin mo. Ang aking pinili ang isang tao at siya ay papahiran mo ng langis. Ginawa ni Samuel ang utos ni Yahweh. Nang makarating siya sa Ephrata o Bethlehem, nanginginig ang mga nakatatanda ng bayan nang makita siya. Tinanong nila, pumunta ka ba ng mapayapa? Sumagot si Samuel, oo, para sa kapayapaan. Pumunta ako upang magsakripisyo kay Yahweh ating alahayam. Magpabanal kayo at sumama sa akin sa sakripisyo. Pagkatapos ay pinabanal ni Samuel si Jesse at ang kanyang mga anak at inanyayahan sila sa sakripisyo. Nang dumating sila, nakita ni Samuel si Eliab at inisip, tiyak na ang pinili ni Yahweh ay narito na sa harap ni Yahweh. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang itsura o ang taas ng kanyang katawan sapagkat itinakwil ko siya. Hindi tumitingin si Yahweh sa kung anong nakikita ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit si Yahweh ay tumitingin sa puso. Pagkatapos, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinadaan sa harap ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin pinili ni Yahweh ang taong ito. Si Jesse naman ay ipinasa si Shammah. Ngunit sinabi ni Samuel,
Hindi rin pinili ni Yahweh ang taong ito. Ipinasa naman ni Jesse ang pito sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel sa kanya, hindi pinili ni Yahweh ang mga ito. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang Jessie. ibang anak? Jesse? Oo, Jessie. Sumagot si Jesse, may isa pa, ang bunso. Siya ay nag-aalaga ng mga tupang. Sinabi ni Samuel, ipadala siya dito. Hindi tayo uupo hanggang sa siya ay dumating. Kaya't ipinasundo siya ni Jesse at siya ay dumating. Siya ay may malusog na katawan, maganda ang itsura at kaakit-akit. Sinabi ni Yahweh, siya ang pinili ko. Tumayo ka at pahiran siya ng langis bilang hari ng Israel. Kaya't kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran siya sa harap ng kanyang mga kapatid, at mula sa araw na iyon, ang espiritu ni Yahweh ay malakas na dumaloy kay Haring David at umalis si Samuel patungong Rama. Paglalakbay ni David patungo sa trono. Ngayon, ang espiritu ni Yahweh ay umalis kay Saul at isang masamang espiritu mula kay Satanas ang pumasok sa kanya. Sinabi ng mga tagapaglingkod ni Saul sa kanya, tignan mo, isang masamang espiritu mula kay Satanas ang nagpapasakit sa iyo. Ipagsabi sa hari na maghanap siya ng isang tao na marunong tumugtog ng alpang. Kapag dumating ang espiritu mula kay Satanas sa iyo, tutugtog siya at ikaw ay gagaling. Kaya't sinabi ni Saul sa kanyang mga tagapaglingkod, maghanap kayo ng isang tao na mahusay tumugtog at dalhin siya sa akin. Isa sa mga tagapaglingkod ang sumagot, nakita ko ang isang anak ni Jesse ng Bethlehem na marunong tumugtog ng alpang. Siya ay isang magiting na tao at mandirigma. Siya ay mahusay magsalita at maganda ang itsura. At si Yahweh ay kasama niya. Kaya't ipinadala ni Saul ang mga tao kay Jesse at sinabi, ipadala mo sa akin ang iyong anak na si David na kasama ng mga tupang. Kaya't dinala ni Jesse si David, nagdala ng tinapay at isang balat ng tubig. At isang batang kambing at ipinadala sila kay Saul kasama si David. Anong tamang salita? Isang balat? Balat yun. Balat. Oo, Balat. balat ng animal yun eh. Lalagyan ng water Balat and po. liquid. Thank you po. Dumating Oo, si balat. David kay Saul at pumasok sa kanyang serbisyo. Nagustuhan siya ni Saul ng labis at naging isa siya sa mga takapagdala ng sandata ni Saul. Pagkatapos ipinadala ni Saul ang mensahe kay Jesse na nagsasabing, pwede bang manatili si David sa aking serbisyo sapagkat siya ay aking kinalulugdan? Kapag dumating kay Saul ang espiritu mula kay Satanas, kukuha si David ng alpa at tutugtog. At ang masamang espiritu ay aalis kay Saul at siya ay gagaling. Makapag-komento lang ako ha. Yung kaninang sino ba yung anak ni Saul?
Yung best friend ni Jonathan. David, Si si Jonathan. Jonathan. Di ba may kasama rin siyang tagapagdala ng sandata? Hindi kaya si David na yun? Hindi, si ano yun eh, Abner. Si Abner na ba yun? Oo, si Abner ang armor Tagapagdala bearer ni... ni Jonathan. Oh, okay. So, tapos ito pang may tanong ako dito. Bakit nangingi, sa verse 4, nang makarating si Samuel sa Ephrata, sa Bethlehem, nanginginig ang mga nakatatanda ng bayan nang makita siya. Tinanong nila, pumunta ka ba ng mapayapa? Sumagot si Samuel, oo, para sa kapayapaan. Ano ba to? Bakit sila natatakot? Dahil si Samuel ang pumatay kay Agag, yung sa hari ng Kay mga Agag. Filistin? Bakit sila natatakot? I think siguro natatakot sila dahil nireject na nga ng alahayam itong si Samuel. 'Di ba sila ay Si galit Saul, kay si Saul. ay si Saul. 'Di ba galit ang mga galit pala si Samuel sa mga Israelita dahil sa paghingi nila ng hari. Ngayon, palpak yung hari na hiningi nila. Oo, Diba? kaya Ayaw siguro, na niya Kaya sila siguro natatakot kay Samuel kasi magagalit nga naman si Samuel sa Tsaka kanila. siya, nasa kanya yung alahayam baka kung Hmm. anong dalang salot o Oo. curse. mm, Oo, okay. Magpabanal kayo at sumama. So, cleansing din sila muna, no? Oo. Kaya dito nanginginig ang mga nakatatanda ng bayan nang makita si Samuel. Tsaka, yung inaano niya, yung pinakabata, Oo. ang hinahanap, na alala ko lang, ang mensahero, ay siya din ang youngest sa kanila. Oo. Diba? Maging si Rizal, 'di ba? Youngest din siya. Oo. Si King David, youngest din, 'di ba? Tapos Mm-mm. si Mensahero, It's either youngest. yung eldest o yung youngest, Oo. Yung parang least in the family. The least in the Si family. Gideon din, di ba? Siya pinaka-least. Oo. Si Pa yung Gideon, mga kapatid niya. din. So, di ba si Gideon ay Manase? Manase ba o Ephraim? Si Gideon ay Ephraim. Oo. At ang kanyang mga kapatid ay mukhang prinsipe. So, Oo. mga Ephraim ay talaga, ay mukhang kasi, di ba, prinsipe naman talaga si Joseph, di ba? Oo. Siguro iba talaga ang Kaya nga, nahuhumali yung mga kababaihan kay Joseph. Mga mukhang prinsipe talaga, Oo. Napakagandang lalaki daw ni Joseph eh. Kaya kahit yung mga katulong na naghihiwa ng gulay, nagkakanda sugat-sugat yung mga kamay nila sa paghiwa ng gulay eh. Dahil hindi nakatingin, siya ba nakatingin? dahil lagi nakatingin sila kay Joseph. Grabe yung description ni Joseph doon sa aklat ng Jaser. grabe na. Kasi iba yung Ganda kutis sugat-sugat. ng kulay. Yung kulay ng mga sa Elita, Hebreo. Okay, yun lang po. May iba kayong mga kapatid? Wala na. Tuloy na natin. Okay po. Oh. Kabanata Salamat. 17. Ang pagwawagi ni David laban kay Goliath. Nagtipon ang mga Filistin upang maghanda para sa digmaan at nagkampo sa Soko sa Juda. Naglatag sila ng kampo sa Epes, Damim, sa pagitan ng Soko at Azika. Ang mga Israelita kasama si Saul ay nagtipon at nagkampo sa lambak ng Ela
at nagtakda ng kanilang linya ng labanan upang salubungin ang mga Filistin. Ang mga Filistin ay nasa isang bundok at ang mga Israelita naman ay sa isa pang bundok na may lambak sa pagitan nila. Lumabas si Goliath, isang kampyon mula sa Gath, mula sa kampo ng mga Filistin. Ang taas niya ay 6 na siko at 1 lapad. Nakasuot siya ng helmet na tanso sa kanyang ulo at may kasuotang baluti ng kaliskis na tanso na tumitimbang ng 5,000 siklo. Sa kanyang mga binti, nakasuot siya ng mga grebas na tanso at may tansong panghagupit sa kanyang likod. Ang hawakan ng kanyang sibat ay parang tungkod ng manggagawa ng tela at ang talim ng bakal ay tumitimbang ng 600 na siklo. Ang tagapagdala ng kanyang kalasag ay nauuna sa kanya. Tumayo si Goliath at sumigaw sa mga hanay ng mga Israelita. Pakitaas po, sis. Bakit kayo lumalabas at naghahanda para sa labanan? Hindi ba ako ay isang Filistin at hindi ba kayo mga alipin ni Saul? Pumili kayo ng isang tao at ipadala siya upang makipaglaban sa akin. Kung siya ang makakatalo at makakapatay sa akin, kami ay magiging inyong mga alipin. Ngunit kung ako naman ang magwawagi at makapatay sa kanya, kayo ay magiging aming mga alipin at maglilingkod sa amin. Pagkatapos ay sinabi ng Filistin, ngayong araw ay nilalapastangan ko ang mga hukbo ng Israel. Ibigay ninyo sa akin ang isang tao at maglaban tayo. Nang marinig ang mga salitang ito ng Filistin, si Saul at ang buong Israel ay natakot at nanghina. Si David ay anak ni Jesse, isang Ephratite na nakatira sa Ephrata o Bethlehem. Si Jesse ay may 8 anak at sa panahon ni Saul, siya ay matanda na. Paglilinaw. Tinawag na Ephratite si Jesse hindi dahil siya ay inapo ni Ephraim, kundi dahil siya ay nakatira sa Ephrata o Bethlehem. Walang ebidensya ng genealogy na nagpapatunay na si Jesse ay nagmula kay Ephraim. Sa halip, ang angkan ni David at ng kanyang ama ay nagmula kay Perez, anak ni Juda. Ang 3 pinakamatandang anak ni Jesse ay sumunod kay Saul sa digmaan. Ang panganay ay si Eliab, ang pangalawa ay si Abinadab, at ang pangatlo ay si Shama. Si David ay ang bunso. Ang 3 pinakamatanda ay sumunod kay Saul, ngunit si David ay umuwi-uwi mula kay Saul upang mag-alaga ng mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Sa loob ng 40 araw, ang mga Filistin ay patuloy na lumalapit tuwing umaga at hapon upang magtayo ng kanilang posisyon. Sinabi ni Jesse kay David, dalhin mo ang epa na inihaw na trigo at ang 10 tinapay para sa iyong mga kapatid at magmadali ka papunta sa kanilang kampo. Dalhin mo rin ang 10 keso sa commander ng kanilang hanay. Tignan mo kung kamusta na ang iyong mga kapatid at magdala ng ilang katiyakan mula sa kanila.
Sila ay kasama ni Saul at ang lahat ng mga lalaking Israelita sa lambak ng Ela na nakikipaglaban sa mga Pilistine. Maagang umalis si David. Iniwan ng kawan ng mga tupa sa pangangalaga ng isang pastol. Nagdala ng mga gamit at umalis ayon sa utos ni Jesse. Dumating siya sa kampo habang ang mga hukbo ay sumisigaw ng digmaan at nag-aayos na kanilang mga linya. Ang mga Israelita at ang mga Pilistine ay nagsisimulang magtayo ng mga linya at magharap. Iniwan ni David ang mga gamit sa taga-pamahala ng mga kagamitan, tumakbo papunta sa linya ng labanan at tinanong ang kanyang mga kapatid kung kamusta na sila. Habang sila ay nakikipag-usap, lumabas si Goliath, ang Pilistine na kampyon mula sa Gath, at sumigaw ng kanyang karaniwang hamon, at narinig ito ni David. Tuwing makikita ng mga Israelita ang lalaking iyon, tumatakbo silang lahat palayo sa kanya na puno ng takot. Patuloy na sinasabi ng mga Israelita, nakikita mo ba kung paanong paulit-ulit siyang lumalabas? Lumalabas siya upang hamunin ang mga Israelita. Tinanong ni David ang mga lalaking nakatayo sa tabi niya. Sino itong hindi tuli na Palestine na hinahamon ang mga hukbo ng buhay na alahayam? Ano ang gagawin sa lalaking papatay sa Palestine na ito at aalisin ang kahihiyan mula sa mga Israelita? Sinabi nila kay David ang gantimpalang ibibigay ni Haring Saul. Ito ang magiging gantimpala sa lalaking papatay sa kanya. Ang hari ay magbibigay ng malaking yaman sa sinumang makapatay sa kanya. Ipapakasal din siya sa kanyang anak na babae at bibigyan ng kalayaan ng kanyang pamilya sa pagbibigay ng buwis sa kaharian. Ipapakasal din siya sa kanyang anak na babae. Nang marinig ni Eliab, ang pinakamatandang kapatid ni David, ang pagsasalita niya sa mga lalaki, nagalit siya sa kanya at sinabi, "Bakit ka bumaba rito? At kanino mo iniwan ang mga tupa na natitira sa disyertong iyon? Alam ko kung gaano ka kayabang at kung gaano kasama ang iyong puso. Bumaba ka lamang upang manood ng laban? Bumaba ka lamang upang manood ng laban." Sumagot si David, "Ano ba ang ginawa ko ngayon? Hindi ba ako pwedeng magsalita?" Tumalikod siya at nagtanong sa iba at dinala nila ang parehong sagot tulad ng dati. Narinig ni Saul ang sinabi ni David at ipinatawag siya. Sinabi ni David kay Saul, "Huwag kang mag-alala tungkol sa Palestine na ito. Ang iyong lingkod ay pupunta at makikipaglaban sa kanya." Sumagot si Saul, "Hindi mo kayang makipaglaban sa Palestine na ito at talunin siya. Ikaw ay isang bata pa, ngunit siya ay isang mandirigma mula pa sa kanyang kabataan." Ngunit sinabi ni David kay Saul, "Ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng aking ama. Kapag may leon o oso na dumapo at kinuha ang isang tupa mula sa kawan, tinutugis ko ito, tinatamaan, at inililigtas ko ang tupa mula sa bibig nito. Kapag ito ay
nilalapastangan niya ang mga pataas nga ng konti sis, ay pababa ng konti pala. Yan. Pinatay ng inyong lingkod ang leon at ang oso. At ang Pilistina ito na hindi tuli ay magiging tulad ng isa sa kanila, sapagkat nilalapastangan niya ang mga hukbo ng buhay na alahayan. Si Yahweh na nagligtas sa akin mula sa mga pangil ng leon at mga pangil ng oso, ay siyang magliligtas din sa akin mula sa kamay ng Pilistin na ito. Kaya't sinabi ni Saul kay David, pumunta ka at sumaiyo nawa si Yahweh. Pagkatapos ay pinasuot ni Saul kay David ang kanyang sariling balabal. Nagsuot siya ng baluti at isang helmet na tanso sa kanyang ulo. Ipinatong ni David ang kanyang espada sa ibabaw ng balabal at sinubukang maglakad, sapagkat hindi siya sanay dito. Sinabi niya kay Saul, hindi ko kayang maglakad gamit ito, sapagkat hindi ako sanay dito. Kaya't inalis niya ang mga ito, kumuha ng kanyang tungkod at pumili ng 5 makinis na bato mula sa batis. Ibinuhos niya ang mga bato sa bulsa ng pastol at lumapit sa Pilistin na may pang-uyam sa kanyang kamay. Samantala, ang Pilistin na si Goliath ay patuloy na lumalapit kay David, na may tagapagdala ng kalasag sa harap niya. Tinignan niya si David at nakita niyang siya ay halos bata lang. Maganda ang kalusugan at kaakit-akit, kaya't siya ay nilait. Sinabi niya kay David, ako ba ay aso at papalapit ka sa akin gamit ang isang tungkod? Ang isinumpa ni Goliath si David habang ipinagmamalaki ang kanyang mga Diyos. Sinabi niya, lumapit ka dito at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon at mga mabagsik na hayop. Sinabi ni David kay Goliath, lumapit ka sa akin gamit ang espada, sibat at panghagupit, ngunit ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Yahweh, ang alahayam ng mga hukbo ng Israel na iyong nilalapastangan. Yada. Yada. Yung mga yung mga anak, mga kapatid ni David, parang kay Joseph, naiinggit, naasal sa kanya. Sabi, alam ko kung gaano ka kayabang at kung gaano kasama ang iyong puso. Yung panganay na kapatid ni David sa verse 28. So siguro nayayabangan sila kasi minsan pag nagsasalita ng katotohanan, akala nila mayabang, 'di ba? Pag sinabi katulad ni Joseph, 'di ba yung panaginip. So this time naman, sinabi ni David siguro na kaya kong talunin 'yan. So ang mga kapatid niya sila nga naman ang panganay tapos ang bunso nila mahihigitan sila. So threatened sila sa kanilang bunsong kapatid, sa katapangan ng kanilang bunsong kapatid. Tapos ano pa ba? At isinumpa ni Goliath sa verse 43, at isinumpa ni Goliath si David habang pinagmamalaki ang kanyang mga Diyos. Kaya talagang makikita dito na ang naghihiganti ang alahayam sa pamamagitan ni David. So, ang ginawa ng alahayam, binigyan si David ng skill, karunungan, kaalaman kung paano makipaglaban sa mga oso at leon, di ba?
pinag-practice na siya sa sa wilderness, sa disyerto para maano baga prepared na siya. Yun lang aking reaction ngayon mga kapatid. Ito yung istorya nung bata pa tayo, di ba? Oo nga. Yan laging kinukumpara pag isang maliit na tao o entity ay kumakalaban sa malahiganteng Maliit malaki. lang si David, pero kasama niya kasi ang Yahawa, di ba? Yun. So, tapos yung palang pagkakasabi niya na, sino ba itong Pilistinong ito na Hindi hindi tuli. tuli? Oo. Nakasanayan sa Pagkayabang nga oo, din ang dating kung aanihin mo, di ba? nakasanayan ng sa Pilipino na sinasabi ng kapag sinasabing itong pisot na to, 'di ba? Nagagalit, Oo. nagagalit. Kaya noon pa lang pala kay David pa lang nagamit na 'yan. So nadala 'yan hanggang ngayon na expression. Pero may realidad. Kaya pala galing Saka, pala 'yan diyan eh. narinig kasi ni David ang pang-alipusta ni Goliath, kaya siya Oo. nagagalit na din siya, no? Kaya 'yun yung reaction niya agad. Bakit nga naman nag-umuurong ang mga Israelita para sa isang no, di tuli? Kasi wala nga silang kaalaman kung paano siya Oo. labanan. So hindi na Oo. nila siguro naalala ang Yahawa. Na sa pangalan ng Yahawa ay makapangyarihan na. Pero Tsaka syempre kapag walang skill, Oo. wala silang skill. At saka hindi na sinamahan ng LMC sa uling. So nakakaranas sila ng Possible. pagkatalo. At saka iba talaga kapag naunahan ka na ng takot, yung fear, Oo. di ba? Tineterrorize sila araw-araw. Oo. Nade-demoralize sila lagi. Oo. Si David, hindi pa galit ang sa kanya sa pag-aalpusta sa kanilang alayan, di ba? Oo. Inis siya, inis. Oo. Kaya iginanti niya ang lahaya. Alaya. Saka tinanggal niya kahihiyan Nakasalit. Oo. ng mga Israelita. Yada. So, yun lang. Back to you, Sis Maria. Salamat. Ay po. Kabanata 18. Ang matinding pagsiselos ni Saul kay David. Katapos Ayan na. makipag-usap ni David kay Saul, si Jonathan ay naging kaisa ng espiritu ni David at inibig niya ito na gaya na kanyang sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David sa kanyang pamilya. At si Jonathan ay nakipagtipan kay David dahil mahal niya ito gaya ng kanyang sarili. Hinubad ni Jonathan ang kanyang balabal at ibinigay kay David pati ang kanyang kasuotan, maging ang kanyang espada, pana, at pamigkis. Anumang misyon na ibigay ni Saul kay David, siya ay nagtatagumpay. Kaya't ginawa siyang pinuno ni Saul sa hukbo, at ito ay kinatuwa ng lahat ng kawal. Pati na ang mga opisyal ni Saul. Nang nagbabalik na ang mga lalaki matapos patayin ni David si Goliath at talunin ang mga Pilistin, lumabas ang mga kababaihan mula sa bawat bayan ng Israel upang salubungin si Saul na may awitan, sayawan, may mga pandereta at alpa. Habang sila ay nagsasayaw, umawit sila. Napatay ni Saul ang libo-libo, ngunit si David ang 10,000.
Lubhang nagalit si Saul at naging seloso. Labis siyang nasaktan sa awitin at sinabi niya, ibinigay nila kay David ang 10,000 at sa akin 1,000 lang. Ano pa kaya ang susunod kundi ang kaharian? Mula noon, lagi nang pinamasdan ni Saul si David ng may pagkainggit. Kinabukasan, isang masamang espiritu mula kay Satanas ang dumapo kay Saul, at siya ay nabalisa sa loob ng kanyang bahay. At patugtog si David ng alpha, gaya ng dati. May hawak na sibat si Saul, at inahagis niya ito kay David. Sinasabi sa kanyang sarili, ipapako ko siya sa pader. Ngunit 2 beses itong naiwasan ni David. Lalong natakot si Saul kay David, sapagkat ang espiritu ng alahayam ay lumayo na sa kanya at sumama na kay David. Kaya't pinaalis niya si David at ginawang pinuno ng 1,000 kawal. At si David ay naging matagumpay sa lahat ng kanyang mga kampanya. Sa lahat ng ginagawa ni David, siya ay nagtatagumpay, sapagkat sumasa kanya si Yahweh. Nang makita ni Saul ang tagumpay ni David, lalo siyang natakot sa kanya. Ngunit mahal ng buong Israel si David, sapagkat siya ang pumapanaog at pinapangunahan sila sa kanilang mga laban. Sinabi ni Saul kay David, narito ang aking panganay na anak na si Merab. Ibibigay ko siya sa iyo bilang asawa, basta't magpakalakas ka at makipaglaban sa mga laban ng alahayam. Ang iniisip ni Saul ay, hindi ko siya papatayin. Hayaang ang mga Pilistin ang pumatay sa kanya. Subalit sinabi ni David kay Saul, sino ba ako at ano ang angkan ng aking ama sa Israel upang maging manugang ng hari? Kaya ng panahon na dapat nang ibigay ni Merab kay David, ibinigay siya kay Adriel ng Mehola. Ngunit si Michal, isa pang anak ni Saul, ay umibig kay David. At nang sabihin ito kay Saul, siya ay natuwa. Sapagkat sinabi niya, ibibigay ko siya kay David upang siya ay maging bitag sa kanya, at upang ang kamay ng mga Pilistin ay mapasa kanya. Kaya sinabi ni Saul kay David, ngayon may isa ka pang pagkakataon upang maging aking manugang. Inutusan ni Saul ang kanyang mga lingkod. Kausapin ninyo si David ng lihim at sabihin, minamahal ka ng hari at ng lahat ng kanyang lingkod. Ngayon ay magiging manugang ka ng hari. Nang ulitin ng mga lingkod ang mga salitang ito kay David, sinabi niya, akala ba ninyo ay maliit na bagay ang maging manugang ng hari? Gayong ako ay isang dukha at walang pangalan. Nang sabihin ng mga lingkod kay Saul ang sinabi ni David, sinabi ni Saul, sabihin ninyo kay David na ang tanging dote na hinihiling ng hari ay 100 balat ng maselang bahagi ng mga Pilistin, upang makaganti siya sa mga kaaway ng hari. Ang layunin ni Saul ay mapatay si David sa kamay ng mga Pilistin. Nang sabihin ito kay David, ikinatuwa niya ang pagkakataong maging manugang ng hari. Kaya bago dumaan ang takdang panahon, isinama ni David ang kanyang mga lalaki at pinatay ang 200 Pilistin at ibinalik ang buong bilang ng mga balat sa hari upang siya ay maging manugang. At ibinigay ni Saul si Michal bilang asawa ni David. Nang makita ni Saul na sumasa kanya si Yahweh at mahal siya ni Michal, lalo siyang natakot kay David. At mula noon ay naging kaaway niya si David habang siya ay nabubuhay. Patuloy na lumalabas sa digmaan ang mga pinuno ng Pilistin.
At sa tuwing lumalaban sila, higit na nagtatagumpay si David kaysa sa lahat ng pinuno ni Saul. Kaya't lalong sumikat ang pangalan ni David. Ganda. Yung Ganda. ngunit mahal ng buong Israel si David sapagkat siya ang pumapanaog at pinangungunahan sila sa kanilang mga laban. Pumapanaog, nang lagi nasa frontline si utos. Siya mismo ay sumusugod at pinangungunahan niya ang mga laban. Kaya mahal na mga Israelita. Kumbaga, lumalakas din ang loob ng mga sundalo pag si David ang namumuno sa kanila. So hindi lang hindi lang siya utos dito. Hindi niya inaano sa bingit ng kamatayan ang kanyang mga tauhan. Siya mismo ang namumuna sa paglusob. At tapos, so, isa pa sa nan, dito sa dote, kaya pala ayaw niya maging manugang. Kasi alam niya kailangan niya magbigay ng dote. Pero sa hiningi ng ni Saul na isang daan ba? 100 balat ng maselang so ibig sabihin, natuwa siya, ikinatuwa niya ang pagkakataong maging manugang ng hari dahil doon sa makikipaglaban siya sa mga Philistine. Pagka ni-challenge siya. Para sa kanya doable. Kayang-kaya niya yung challenge niya binigay ni Saul. So, yung Instead na kasi very isandaan, to eh. tingnan mo sis, Ano? instead na 100 lang ang hiningi, dinoble ni David. Oo. Oo, Ginawa niyang 200. 200. Parang napakadali para sa Ginawa kanya. niyang tuli yung mga So, kasi Philistines, parang, pero patay na. hindi, pinatay na niya. Pinatay na niya. Patay Yes ko, na. ano kaya yung gagawin ano kaya gagawin ni Saul dun sa mga balat ng yung gagawin din yung beauty products o ano? Diba? Kasi di ba Grabe. yun? Oo, ang ginagamit din sa mga sabagay, matatanda na to, hindi naman to mga Tinatapon Tinuli yan, di niya. ba? baby, no? Tinuli yung mga yung mga Oo, Pilisteo. patay na, tapos dinuli Baka niya. ginawang o, Di ba? niya, i-display siguro sa no? O tinahini ni Saul. Ano, kasi medyo itong kwentong ito ay medyo familiar sa atin. Pero sa ating mga kasama dyan, baka may mga reaction kayo bago natutunan o mga kapatid. Talagang nagpapakita dito si David na sumasa kanya si Yahawa. Kasi lahat ng kanyang gagawin ay nagtatagumpay. Pero Pero bakit natatakot si Saul? No? oo. May inggit? Siyempre, kasi si Saul kasi masyadong nagselos kay David. Mm. Iniwan siya ng alahayang. Oo, dahil iniwan na siya ng alahayang. Yun At nga saka yung lang, ng mga tao, ang pagmamahal oo, ng mga Israelita sa kanya. oo. Parang ito ang nangyayari ngayon sa panahon natin, kapit sa kanyang trono. At inggit doon sa kanyang kalaban. Kaya parang Compare kasi siya eh. oo. Kaya So, di-destroy eh. kasi dito kumbaga weak leader ito si Saul. At saka strong leader naman itong si David. Hindi, kasama niya dati ang kaya siya naging weak kasi iniwanan na siya ng diwa dahil sa kanyang pagsuway, no? Oo. Ang laki ng epekto ng pagsuway niya minsan, no? Hmm. Kaso ilang beses pa siyang sumuway, hindi lang minsan. Oo.
Okay, wala pa ba yung ating mga kasama? Nandiyan na pala si Bro Mario. Wala bang mga komento ang ating mga kapatid? Time check, 9:52 na. Sige po, Timeless. kaya pa ng isa. Ay, Oo. kaya pa ba ng recording? Kung kaya po ng recording, sige Oo, lang. sige. Isa pa, sis. Sige po. Okay. Kabanata 11. Nais patayin ni Saul si David. Sinabi ni Saul sa kanyang anak na si Jonathan at sa lahat ng kanyang lingkod na patayin si David. Ngunit mahal ni Jonathan si David kaya't binalaan niya ito. Hinahanap ng aking ama na si Saul ang pagkakataong patayin ka. Mag-ingat ka bukas ng umaga. Magtago ka at manatili roon. Lalabas ako at sasama sa aking ama sa parang kung saan ka naroon. Kakausapin ko siya tungkol sa iyo at sasabihin ko sa iyo kung ano ang aking malalaman. Sinabi ni Jonathan ang mga mabubuting bagay tungkol kay David sa kanyang ama na si Saul. At sinabi niya, huwag magkasala ang hari laban sa kanyang lingkod na si David. Hindi siya nagkasala sa iyo, bagkus malaking pakinabang ang Hindi siya nagkasala sa iyo, bagkus malaking pakinabang ang dinala niya sa iyo. Inilagay niya sa panganib ang kanyang sariling buhay nang patayin niya ang mga Pilistin. Nagkaloob si Yahweh ng dakilang tagumpay para sa buong Israel. Nakita mo ito at nagalak ka. Bakit mo ngayon gugustuhin patayin ang inosenteng taong si David nang walang dahilan? Nakinig si Saul kay Jonathan at sumumpa siya. Kasing tiyak ng si Yahweh ay umiiral, hindi papatayin si David. Kaya tinawag ni Jonathan si David at isinaysay ang lahat ng pinag-uusapan nila. Dinala niya si David kay Saul at nanatili si David sa piling ni Saul gaya ng dati. Muling sumiklab ang digmaan at lumabas si David upang makipaglaban sa mga Pilistin. Nilupig niya sila ng matindi kaya't nagsitaka sila sa kanyang harapan. Subalit muling dumapo kay Saul ang isang masamang espiritu mula sa dyablo habang siya ay nakaupo sa kanyang bahay na may sibat sa kamay. Habang tumutugtog si David ng alpa, bigla na lamang inihagis ni Saul ang kanyang sibat upang itarak si David sa pader. Ngunit nakaiwas si David at nakatakas na hindi nasaktan. Nagpadala si Saul ng mga lalaki sa bahay ni David upang bantayan ito at patayin siya kinabukasan. Ngunit binalaan siya ng kanyang asawang si Mikal. Kung hindi ka tatakas ngayong gabi, bukas ay mamamatay ka. Kaya pinalusot ni Mikal si David sa bintana at siya ay tumakas at nakaligtas. Kumuha si Mikal ng isang ribulto at inilagay sa higaan. Tinakpan ng kasuotan at nilagyan ng buhok ng kambing sa ulunan. Nang ipadala ni Saul ang mga lalaki upang hulihin si David, sinabi ni Mikal, may sakit siya. Kaya muling nagpadala si Saul ng mga lalaki kay David at sinabi, dalhin ninyo siya rito sa akin, kahit nasa higaan, upang mapatay ko siya. Ngunit nang dumating ang mga lalaki, nakita nila ang ribulto sa higaan
at ang buhok ng kambing sa ulunan. Sinabi ni Saul kay Mikal, "Bakit mo ako nilinlang at pinalaya ang aking kaaway para makaligtas siya?" Sumagot si Mikal, "Sinabi niya sa akin, paalisin mo ako, kung hindi papatayin kita." Nang makatakas si David, nagpunta siya kay Samuel sa Rama at isinaysay ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. At sila ni Samuel ay nagpunta sa Naiyot at nanirahan doon. May nagbalita kay Saul, naroon si David sa Naiyot ng Rama. Kaya nagpadala siya ng mga lalaki upang dakpin si David. Ngunit nang makita ng mga ito ang isang pangkat na mga propeta na nagpapahayag na pinangungunahan ni Samuel, ang espiritu ni Alahayam ay dumapo sa mga tauhan ni Saul at sila man ay nagpropesya. Nang mabalitaan ito ni Saul, nagpadala siya ng iba pang mga lalaki, ngunit nagpropesya rin sila. Muli siya nagpadala ng ikatlong grupo at sila man ay nagpropesya. Kaya't siya na mismo ang nagtungo sa Rama at nagpunta sa malaking balon sa Seko. Nagtanong siya, "Nasaan sina Samuel at David?" Sumagot sila, "Naroon po sa Naiyot ng Rama." Kaya't nagtungo si Saul sa Naiyot ng Rama, ngunit ang espiritu ni Alahayam ay dumapo rin sa kanya at siya ay naglakad na nagpapahayag ng propesiya hanggang sa makarating sa Naiyot. Hinubad niya ang kanyang kasuotan at siya man ay nagpropesiya sa harapan ni Samuel. Nahiga siyang hubad buong araw at buong gabi. Kaya't naging kasabihan sa mga tao, si Saul ba ay nasa hanay na rin ng mga propeta? Ang Ayan na. ganda. Yaga. Yada. Ano kaya yung nagpropesiya? Anong ginagawa ng mga yun? Iwan ko kung Anong pinapropesy nila? kasi wala naman wala namang naisulat ko ano yung pinopropesiya nila. Kasi usually ang Oo. mga propeta noon nagsasabi kung ikaw ba'y magtatagumpay sa labanan o hindi. 'Di Oo. ba? Kasi kung espiritu talaga ng Alahayam ano kaya ipopropesy nila, no? Hmm. Tapos yung hinubad niya ang kanyang kasuotan. Ano yun? Parang nabaliw ba si Nahiga siyang hubad Parang buong nabaliw araw. At si Saul dito eh. baka pati yung mga tauhan nabaliw. Ano? Hmm. Nahiga ng buong Ang ano nga dito, araw at buong gabi. ano ba itong mga prophet na ito? Bakit propesiya naman ang sinabi? Prophet Kung ba ito ng nabaliw. Alahayam? Iniisip ko nga baka yan baka may kuto yan, corruption. Oo. Kasi di ba yung kay Saul din, di ba, nung Kay Saul siya, nga, oo. nung inanoint siya, Pagkatapos niya Nagpropesiya, palang baka ma-anoint, nagkaroon na siya ng kumbaga, sumama na siya sa mga propeta. Ang tanong, mm yung bang mga propeta ay propeta nga ba ng Alahayam o propeta ni Baal? kasi kung na hindi, nga kung sa Baal yan, mga tongues yun, tongues. Oo. Oo, mga speaking in tongues. Oo, speaking in Malamang, tongues. mga Kaya, speaking in tongues yun. oo. Kasi dito, kung mapapansin mo, kung sila ay mga propeta talaga ng Alahayam, ay magdudulot ng mabuti sa tao. Pero parang dito, Oo, ito, humigalang siya oo, O bakit humiga? Parang ang nababaliw,
Parang nangyari kay Saul noon. Bakit tinablan siya Siguro, kung oh, speaking in tongues? Bakit siya tinablan? siguro paraan yun para masave din si David. Kasi tumakas si David pumunta dyan, di ba? Oo. Kay Samuel. Pero ang question dito kasi, prophesying ba talaga ito? Hindi Kaya nga, natin natanong sa kung ano hindi yan, kung hindi yan sa alahaya, mga nagpropesay na yan ng mga propeta, tongues yan. Pero tingnan mo ha, verse Kasi, 20. Ngunit nang makita ng mga ito ang isang pangkat ng mga propeta na nagpapahayag na pinangungunahan ni Samuel. Samuel oo nga ay, oo, Oo. Samuel Ang pala. espiritu ng alahayam ay dumapo sa mga tauhan ni Saul. At sila man ay Bakit wala si David nagpropesiya. dyan? Di ba magkasama na si Samuel at Magkasama saka nga, si oo. David? Naroon, sabi Oh, ano dito sa kaya 19, naroon si David sa naiyot ng Rama. Nayos? Oo, sa nayot ng Nayos Rama. siguro yan. Oo, Pangit nayot. pakinggan yung mga Nayos. Ang hirap Hmm. nga eh. Ang hirap magbigkas. Nayot. Oo, Nayos yan. Nayos. Nayos. nayot. Salamat Nayos, po. may H. Mm. So, espiritu ng But the Spirit, sa alahayam. verse 23, Oo, came even oo. on him, and he walked along prophesying until he came to Naioth. He So, stripped off his prophesying. garment, and he too Oh. prophesied in the presence of Samuel. Mm. He lay So, naked all that day and all that night. prophesying, so Bakit kailangang maghubad siya at humiga? talking ng Yun mga nga bagay eh. na Kasi kung futuristic. ano to, kung espiritu ng alahayam ang sumama sa kanya, hindi ganito dapat ang magiging reaksyon niya. Oo. Oo, walang ganyan ng ano. Hmm. Kaya Parang mukhang ano nakalusot ito sa Oo. corrupted version. Oo. Pero siguro, as is muna natin to. Pag may nadaanan tayo na Oo. ano, then kung ano yung bigay sa ating pagtatama ay Hmm. for the meantime, Oo. kaya natin to, Hayaan no? muna natin to, malay mo, Oo. isang Oo. kaparaanan din ito para iligtas si David. Nakita David. tayo. Ayun nga Oo. yun eh. Kasi makapangyarihan nga ang alahayam. So, kaya niya. Oo. Alang-alang sa kanyang anointed. Oo. So, itong natin, highlight ko na lang ng yellow para if ever, saka hindi ko muna tatanggalin sa ko. Folder. Kasi ayaw kong iwan ng isang na medyo hindi malinaw, di ba? Oo, parang Saka hindi doubt ko tayo dito ma-explain. eh. Oo, walang Kasi explanation sinasabi, to eh. espiritu ng alahayam. Dumapo rin Mm-mm. sa kanya at siya ay naglakad na nagpapahayag ng propesiya hanggang sa makarating sa Nayot. Pero ang response niya, hinubad niya ang kanyang kasuotan. Oo. At siya man ay nagpropesiya sa harapan ni Samuel na higa ng hubad buong araw at buong gabi. At saka kasi ganito, papunta sa Nayot. So, ibig sabihin, wala sa Nayot ang mga nagpo-prophesy. Wala Oo. kay Samuel. Pero bakit dito sa unahan, kasama ni Samuel? Parang duda ako. Hindi nga Kumbaga consistent eh. parang Hindi nasa lubong oo. lang nila to eh. Hindi Hindi naman sa consistent. Kasi Nayot ang eh. sabi dito, nang makataka si David, nagpunta siya kay Samuel sa Rama at isinaysay ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. At sila ni Samuel ay nagpunta sa Oo. Nayot at nanirahan doon. Kasi di ba sa Rama nakatira si Samuel? Oo. Nayot ng Bakit Rama. sila pumunta ng Nayot? Oo. Sa Nayot ng Rama. Oo. Sa Nayot ng Rama eh. Ano ba yung Nayot? Ewan ko. Nayot or Nayon? Hindi. Nangangati ako. So, aralin muna Oo natin nga, itong Nayot ito na sa to. Rama. Oo.
naroon si David sa diet ng Rama, kaya nagpadala siya ng mga lalaki upang okay. So, along the way, nakita niya, may mga nagpapasiya sa pinangungunahan ni Samuel. I doubt this, tama ito. Oo. Kasi si Samuel nasa Nayot, hindi pa siya nakakarating doon. Diba? Oo. Tapos mag-prophesy yung mga siya, hanggang makarating siya sa harapan ni Samuel. So, hindi si Samuel ang nangunguna sa mga nagpa-prophesy. Nahiga Oo. siyang hubad. Parang nabaliw. Ang tingin Kaya ko nga dito. parang nabaliw. So Hindi, ang doubt ko lang kasi dito, hindi espiritu ng alahayam ang dumapo. oo, parang nangyari kay Saul no, nung Mhm. i-anoint siya, di ba? Mhm. Tinablan siya eh. Tinablan siya ng Oo. Pero anyway, hindi natin At saka makakorek. parang first time natin itong na-encounter na maraming propeta. Di ba nag-iisang Na-encounter propeta natin si si- Nag-iisang Oo. propeta si Samuel sa panahon na ito. Pero na-encounter natin to. Kaya lang kasi, dahil kasama natin ng Sero, hindi tayo nagko-question din natin na Oo, hindi Saka hindi natin pa ito ganun ka-klaro linaw sa ang kanya. Torah. Oo. Pero ngayon to, na daanan natin, question ka kung bakit ganun ang action? Parang hindi Oo. consistent sa ng Yes. pagiging Hindi consistent ito niloko ba ng espiritu ng alayam? Parang hindi So, wala tayong pero natin, iwan na lang natin sa ganyang I-ref muna natin siya. Oo. Mhm. So, hintayin natin ang ng alayam. Oo. Hanapan Tama. natin. ulit. Hanapan muna natin ito ng triangulation. Oo. Oo. Corroborative na Oo, mga corroborative pangyayari. issues tungkol dito. Okay, So, time meron check, tayong- 10:08. Oo, may Okay, multi ka sige. ba tayo o So, 10:08 na mga medyo kapatid. na tayo mga kapatid. Overtime. Mm-mm. Kayo, mag-aano pa ba tayo ng music? O next Oo time na? naman. Oo, maliit na bagay na lang yun. Okay. So, may request ba kayo? Bahala ka na sis. Yung malapit dito sa kwento na natin. Wala akong maisip eh. Ay, Mga awit ni David, wala tayong mga salmo oo eh, nga no? Ayoko nang mawalay. Inano mo na kagabi yan eh, no? Oo. Hindi, yung purihin ang hari. Oo. Pwede. Mm, Halalwaya alahaya. pwede. Yada. Salamat mga kapatid. Salamat. Samahan nyo kami sa Salamat. storytelling, Mrs. Maria. Mhm. Bumilis na po ba? Ay, tama. Kasi parang tama lang yung mo. Sis. Okay lang po. Oo, okay. Tama lang bumilis kasi pa po malinaw. bumilis pa po ng lagay na yun. Oo. Okay lang siya. Salamat po. Nasa timog silangan, lahing birbong mangusya, wala sa pagkakulang ng mga katotohanan. Ilad na ang mga mata at sundin ang katotohanan. Purihin natin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Purihin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Siya lang ang daan, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang hari, ang Bisaya
kautusan, pagkat ito ay maghahagi sa atin ng kaligtasan, mula sa walang pag-asa, patungo sa buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Purihin ang Hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Shalom ang daan, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang Hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Shalom ang daan, ang buhay na walang hanggan. Oh, ang kaniyang kapangyarihan, malawak at walang katapusan. Maging ang kaniyang kaharian, ito'y walang hanggan kapayapaan. Ito'y walang kamatayan, ito'y may buhay na walang